Amen. So yan, no? Nung last 2 Sundays, diniscuss po ni Pastor Ayan, tayo po ay nasa aklat ng Tito o Titus. Okay? So, last 2 Sundays, tinakel ni Pastor Ayan yung chapter 1, which is qualified elders. Okay? So, sabi niya, ang laman ng chapter 1 ay magturo ng salita ng Diyos, no? Yung gospel. Alam niyo mga kapatid, hindi lang dapat yung mga preacher na nandito sa pulpito ang magtuturo. Dapat lahat tayo nagtuturo. Amen. Ha? Parang ganun lang yan, no? Sumagot kayo para mas masaya. Pangalawa, dapat ino-ordain ang qualified leaders. Alam niyo mga kapatid, kami po ay naordinahan, siguro qualified kasi kami. Pero lahat tayo qualified. Tama po ba yun? Amen. Medyo talaga tayo no? Mamaya mag-iinit yan para tayo mga diesel dito. And then, dapat isilensyo natin, patahimikin natin ang mga impostor. Yung mga fake. Alam niyo, sabi sa akin ng mga kaibigan ko sa Amerika daw, alam daw nila kung fake yung lakos. Kung fake yung t-shirt mo. At parang sabi nga, hindi ka rin makakapasok. Sabi ko, magagaling ang Pinoy dyan. Dyan magagaling ang Pinoy, mameke. Minsan, parang, akala ko nga, lahat kami nakalakos. Kung pala, yung kanila maliit lang na buhaya. Pero lakos pa din. Maraming ganyan, no? Pero alam nyo, tayo, patahimikin natin. Huwag natin pabayaan. Minsan may pumunta doon sa amin, kung anong relihiyon. Sabi niya, mananatili tayo sa lupa. Ganyan siya. Sabi ko, ikaw na lang. Ikaw na lang ang manatili sa lupa. Dahil kami kukunin ng Panginoon at mananatili kami sa langit kasama niya. Amen? Huwag po nating hayaan, na maghari ang impostor. Kahit sa ang bagay. Sabi nga, di ba, say yes to yes and say no to no. Minsan guilty po ako dyan kasi minsan nakokompromiso. Nakokompromiso ang Panginoon sa buhay natin. Alam nyo, mahirap. Pero kayang-kaya natin ito. Sapagkat meron tayong salita, meron tayong Panginoon, at meron tayong katuruan na natutunan mula sa Biblia. Amen? Kaya panatilihin po natin yung ating mga sarili na nagbabasa ng salita ng Diyos. Kahit na maliit lang. Paulit-ulit kung binabalikan itong chapter ng Titus from 1 to 3, 3 chapter lang kasi. Pero alam nyo, patuloy na itinuturo din ng Diyos. Ano ba yung mga tamang gagawin natin? Di ba? So, then last week, tinuro naman ni Pastora Mabel yung chapter 2, yung teach and train them how to live. Maganda tong usapin na to. Alam nyo, tayo po, lalo na tayong mga tatay, ang sarap pakinggan, nung dalawang anak ni Pastor Ayan. Kasi, alam nyo ang tinuturo ng ganong klase ng mood ng mga tatay, yung mahinahon, yung hindi magagalitin, yung nagbibigay. Alam nyo mga kapatid, mga ama, na kapwa ko, yun po yung magandang sekreto na pwede natin gamitin sa ating mga tahanan. Turuan natin. Hindi lang po yung mga older man, older women, o women. Ang kailangan po nating maturuan, lahat tayo sa buong sambahayan. Minsan sabi ko nga, parang habang lumalaki ang mga kabataan, nag-iiba na ang katuruan. Napakadaming sitwasyon ngayon. Napakadaming mga bagay-bagay ang nagaganap. Pero mga kapatid, mga kasama tuloy, natututo ko sa Atlanta, mga kasama, sama-sama tayong magkaisa. Ganyan, di ba?
Pero sa tahanan, mga kapatid, sama-sama rin tayong magkaisa. Sapagkat walang mabuting katuruan ang nagsisimula sa labas ng bahay. Lahat yan. Yung sinasabi nga ni Pastor Mabel, yung first 1,000 days ng isang bata, yun ang mahalaga. Maging ang paggapang niyan, kanino ba natuto yan? Sa ating mga tatay. Anak, gapang. Anak, tayo, dahan-dahan. Habang lumalaki, nag-iiba. Pero mga kapatid, nandiyan tayo dapat bilang ama ng tahanan upang maggiya o mag-guide sa ating mga anak. Amen po ba? Alam nyo, pagka ganito pong katuruan para tayong natutulog sa ganda ng mga salita, huwag po kayong mag-alala, hindi po ako kakanta. No? Magsasalita lang ako. Alam nyo, sabi nga, yung pagtuturo ay grasya. No? Yung pagbibigay ng biyaya sa atin ay hindi po yan parang nangyari lang bigla. Yan po ay pinlano ng Diyos. Pinaghusayan. Amen? Kaya po tayong mga tao sa lupa, dapat ganyan din na maging trato natin sa ating mga sarili at ating pamilya. Pinaghuhusayan. Naalala ko noon, sabi ko dun sa kapatid ko, nung nagpaplano kami noong magbuo ng isang negosyo, sabi nung kapatid ko, naku, wag na. Baka maging delikado. Maubos pa yung pera natin. Hayaan mo na lang yung pangarap. Alam mo, sabi ko sa kanya, ate, lahat ng bagay nagsisimula sa pangarap. Amen? Kahit yung magagaling na arkitekto, hindi yan basta nagtuturo o gumagawa ng bahay. Nagsusulat muna yan. Nagdo-drawing muna yan. Bago niya isinasakatuparan. Ganon din po tayo dapat sa ating pamilya, mga kapatid. Huwag po tayong pabigla-bigla o padalos-dalos. Gamitin natin na isang pinakamagandang halimbawa ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay nag-aral, nagturo, bago lumikha. Balikan nyo ang Genesis. Tingnan nyo kung gaano ka talino ang Diyos. Amen? Kaya po yung pagtuturo, mga kapatid, isa buhay natin. Huwag nating hayaan. Amen? Amen po ba? Amen. Praise God. Ngayon po, dadako tayo sa chapter 3. Sabi nung nakita kong mensahe dito, sabi niya, it is a gracious reminders. Bakit? Nilikha tayo ng Diyos. Sabi nga, by God's sovereign grace alone, God raised you from being dead in your sins. Binuhay tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. Iniangat niya tayo. Amen? And then sabi niya, He gave us a new heart. Praise God. Sapagkat binigyan ako ng bagong puso. Sabi ng doktor, palalakasin natin ang puso mo. Bibigyan kita ng maraming gamot. Sabi ko naman, sa isip-isip ko lang, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng bagong puso sa akin. Then, He gave us a new understanding of the truth. Kaya tayo nandito. Kaya ako narito. Dahil binigyan ako ng katotohanan ng Panginoon. Matagal ako nasadlak sa sinasabing pakikibaka. Almost 18 years. Pero isang salita lamang ng katotohanan na bago ang buhay kong ito. Kagaya ninyo. Hindi po tayo perpekto. Madami po tayong mga pagkukulang. Pero dahil sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng salita ng Diyos, tayo po ay natuto. Nagkaroon po tayo ng buhay na maayos. Amen? Pag nagkikwentuhan kami magkakapatid, sabi namin, hindi natin inaasahan na ganito ang magiging buhay natin. Pero dahil may Panginoon, iniangat niya tayo mula doon sa dusa ng buhay. Mga kapatid, tatandaan nyo lagi, Jesus sacrificed Himself
at the cross because He loved us. He want us to be prosperous. Sabi ng Biblia yan. Basta nanampalataya tayo, gagawin niyang ang buhay natin na makabuluhan. Maayos. Yan po ang katotohanan. Kaya kung ikaw ay nananatili sa buhay na magulo, may problema ka, kapatid. Balik-balikan mo ang katuruan. Amen? Patuloy, no? Sabi nga ng isang nagturo sa amin dati, para tayong mga tawag nito, mga makina or yung mga gamit sa bahay. Lahat po yan, merong manual. May manual yan. Hindi yung pag nakita mo yung electric fan, isasaksak mo na lamang. Nakalagay diyan kung 220 o 440 yan. Sabi naman, yung plancha ho, meron yan. May iniikot yan para mag-on. Hindi pag sinaksak mo, umiinit kagad. So marami po tayong dapat matutunan. At ang Biblia, ang manual natin. Yan ang katotohanan. Amen po ba? Then, sabi niya, dinala niya tayo upang tayo'y makakilala sa Kanya. Personally, to know Him, the living and the true God. Nung dumating tayo dito, para tayong aanga-anga, ano nangyayari? Anong ginagawa nila? Pero later on, natututunan natin, nakikilala natin. We personally knows the Lord Jesus Christ. Amen? And then, God grace leaves you a different person than you were before. Binago niya tayo. Doon po sa mga nakakakilala sa akin, Pastor Mabel, Pastor Ray, Pastor Ayan, mga nakasama ko sila sa trabaho, kilala po nila ako. Hindi po ako makakadarating sa kalagayan ko ngayon. Sabi ko nga doon sa mga kasamahan ko, tinatanong ako, bakit sir, umabot ka ng 41 taon sa kumpanya? Imagine niyo 41 taon. And then by July this year, by January next year, 42. Sabi ko nga, hindi pa kayo pinapanganak, pero ito lang ang natutunan ko. Idinala ako ng Panginoon dito sa tagumpay na ito. Binago niya ako. Kasi po, kung hindi ako binago ng Diyos, baka hindi po ako nakakatayo rito. Amen? Mahalaga na makilala natin ang Panginoon. Mahalaga na maunawaan natin ang laman ng katuruan ng Diyos. Pero, bakit kaya? Nahihirapan tayo. Araw-araw, ang daming problema sa mundo. Ang daming problema sa ginagalawan natin na komunidad. Ang hirap. Mula Lunes hanggang Sabado, nandiyan po yung problema ginagawa ng dyablo. Hindi po yan nawawala, lalo na sa ating mga Kristiyano. Kasi kung hindi ka po nakatanggap sa Panginoong Yesus, anong paki niya? Kanya ka. Pero dahil hindi kay Kanya, gagawa talaga siya ng problema para sa'yo. Ganyan ang trabaho ng dyablo sa ating mga buhay. Amen? Minsan, yung ating pong sarili, nagagamit. Dahil, sasabihin natin, tao lang eh. Tao lang po, nagkakasala. Pero ano bang kalakasan ng binigay ng Diyos sa atin? Binigay niya tayo ng buhay na maganda upang tanganan natin sa buhay na ito. Marami pong pagsubok, hindi po mawawala. Sabi nga, ang dyablo ay matalino. Kung alam mo ang Biblia, alam din niya yan. Pero anong sabi nga ng mga nagturo sa atin dito? Kung isinasabuhay mo ang laman niyan, nanginginig ang dyablo sa takot. Amen? Anong pakialam ng dyablo kung alam mo ang Biblia, kung hindi mo naman isinasabuhay?
Marami po tayong problema. Pero ang mahalaga, meron tayong Diyos na tutulong sa atin. Amen? Sumagot po naman kayo. Parang ang hirap kaya ng ginagawa ko dito. Alam nyo, mapuwersa ang kaaway. Mapuwersa po yan. Hindi yan simple. He was crowned, no? During ng time niya, no? Pinarangalan siya. Pero sa sobrang kayabangan, sa sobrang niyang paghahangad, inihulog siya ng Diyos. Kaya katabi mo siya. Katabi mo siya. Pero dahil, alam nyo ba, kahit nasa loob tayo ng simbahan, nandito ang dyablo. Nakakalabas-masok nga siya sa langit eh. Dito pa. Pero ang mahalaga, yung puso natin nakikinig. Kaya kung tutulog-tulog ka, delikado ka. Kung nagse-cellphone ka habang nagtuturo ako, delikado ka. Mahalaga po yung ating pakikinig. No? And then, sabi nga ni Apostol Pablo, no, kay Titus, dapat daw po lagi tayong pinapaalalahanan. Lagi tayong sinusubaybayan. Kaya mahalaga po na nandito tayo eh. No? Huwag po tayo magtatago ng problema natin. Minsan kasi pag tayo po ay tinatanong, kamusta ka, Brad? Okay lang. Okay lang ako. No? Parang yung isang kausap ko last night, pumunta po kami sa lamay nung pamangkin ni Sister Edna dahil namatay. Tinatanong ko yung isang brother niya, kamusta ka? Okay lang ako. Okay lang ako. Sabay yung kuna ganun eh. No? Sabi ko, kumusta naman? Ayos ba yung ano mo, yung therapy mo? Okay lang ako, kuya. Di ba? Makikita mo eh. No? Pero at the back, hindi naman talaga siya okay eh. Di ba? Pero alam nyo, tayo po, dapat lagi tayong okay. Pag may problema tayo, wag po tayo mahihiya magsabi. Kaya nga po tayo magkakapatid. Minsan, natatakot tayong sabihin ang katotohanan. Why? Ayaw nating, ang feeling kasi natin, pag nagsabi tayo ng katotohanan, ibababa tayo. No. Ako sa opisina, sabi ko sa mga staff ko, huwag kayong mahihiya. Hindi lahat ng tao marunong. Hindi lahat ng bagay dito sa opisina, pinag-aralan nyo sa eskwelahan. Pero pagdating nyo dito, matututo kayo dahil nagtatanong kayo. Nagsasabi kayo. Amen? Kailangan i-remind tayo sa ganyang bagay. Kailangan tayong paalalahanan lagi. Kaya nga sabi po doon sa aklat ng, sabi ko dito, wag na isama eh. Anak ko kasi gumawa nito eh. No? Pero, babalikan ko na din. Alam nyo, dito naman, hindi naman tayo pwedeng gumawa ng political party no? Para labanan yung mga kalikuan ng gobyerno. Hindi naman natin kailangang magsagawa ng protesta. Ako po, sanay ako sa protesta. Sanay ako magwelga. Kahit mag-isa ako, nagwewelga ako. Tanungin niyo po sa mga kasamahan ko sa San Miguel. Ako magkakabit ng streamer. Ako magkakabit ng mga protest letter dyan. Ako ang hawak ng megaphone. Ako magsisigaw dun sa labas. No? Para akong luko-luko. Ipaglaban. No? Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan gawin yun. Ang pinakamabisa, sumama tayo sa mga prayer meeting. Makiisa tayo sa mga gawain ng simbahan. Patuloy nating ipanalangin ang ating lipunan. Yung SOGI bill, sorry ha, yung mga LGBTQ, ang haba na niyan, no? Ang haba-haba na niyan. No? Sa Amerika, mayroong mga grupo daw dyan. Sa China, sa Japan, sa Korea. Minsan nga, hindi mo na malaman kung babae o lalaki. Sa kapal ng make-up. Sa dami ng mga kinakabit sa mukha.
Pati kuko ngayon, nakita ko minsan yung isang staff ko, pati yung kuko, sabi ko, kulay ng kuko mo. As ang haba. Tapos may mga parang gold. Sabi ko, ano yan? No, parang akakong si Maleficent. Sana natatawa tayo no? Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin kailangan ng mga ganyan. Sorry sa mga kababaihan. Alam ko po yan ay style. Sumusunod kayo sa uso. Hindi natin kailangan gawin ng mga yan. Ang kailangan natin magbabad sa salita ng Diyos upang tayo'y tumibay. Amen? Kaya lagi tayong dapat paalalahanan. No? Perverted, sinful ang ating makasalanan po ang mundo. Amen? Remember, hindi naman po nagkaroon ng kawalan ng kasalanan. Nandiyan pa rin si Satanas. Amen? Even kay Job, sabi nga, si Satanas pa din. Ang nakiusap pa nga. Akong bahala dyan kay Job, ha? Huwag mo lang siyang ipagtatanggol. Pero alam nyo, mga kapatid, kailangan nating maging maayos. Tayo ang mag-aayos ng lipunan sa susunod na eleksyon. Hindi, joke. Minsan marami pong pupunta sa akin, kahit yung manggugupit ko, Kuya, tumakbo ka na. 21K, 10K, whatever. Sabi niya, tumakbo ka na, Kuya, ikaw ang aasahan namin dito. Sabi ko nga, wag na. Pero, pag kami alok, okay lang ako. Hindi, joke. Minsan sinasabihan ko, sige na nga, atakbo na nga ako. Kasi kailangan nating baguhin ang lipunan. Tulong-tulong tayo sa pananalangin. Yan po ang pinakamabisa. Amen? Kaya sabi po dun sa Titus, ito medyo mahaba, Titus 3:1-15, no? Sabi niya, remind them to be subject to rulers and authorities, to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Amen? For we ourselves were also once foolish, disobedient, deceived, serving various lusts and pleasures. And sabi po niya, living in malice and envy, hateful and hating one another. Sabi ng verse 4, but when the kindness and the love of God, our Savior towards man appeared, not by works of righteousness, hindi po dahil sa atin, no? Which we have done, but according to His mercy, He saved us. Hindi po sa mabubuting gawa. Sabi nga po sa Bible, ang mabubuting gawa ay katulad ng isang maruming basahan. But because we received the Lord Jesus Christ, yung mabubuting gawa natin, nagkaroon ng kabuluhan. Amen? And then sabi po niya, through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that having been justified by His grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. And then, sabi po doon sa verse 8, this is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. Wow! May profit kagad. Wala pa tayong negosyo. And then sabi niya, avoid dissension. But avoid foolish dispute, genealogies, contentions, and striving about the law, for they are unprofitable and useless. Wala pong saysay ang pakikipagtalo. But sabi nga, let us reason together, says the Lord. Pero yung pakikipagtalo na walang kapararakan, hindi po yan magbubunga sa atin. And then sabi po ng verse 10, reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Final message, when I sent Artemas to you or Tychicus,
Be diligent to come to me at Nicopolis, for I have decided to spend the winter there. And then sabi ng verse 13, malatapos na po tayo sa salita ng Diyos. Send us, the lawyer, and Apollos to their journey with haste, that they may lack nothing. Amen? Kaya yung mga susugo ng Panginoon, dapat hindi po sila magkukulang. No? And let our people also learn to maintain good works. Paulit-ulit po yung good works. To meet urgent needs, that they may not be unfruitful. And then sabi niya, farewell. All who are with me, greet you. Greet those who love us in the faith. Grace be with you all. Amen. Sandali po tayong manalangin. Father God, this is your word. Hayaan mo, Panginoon, na yan ay pumasok sa aming tainga at sumiksik sa aming mga puso. Hayaan mo ang salitang yan ay magbago ng aming mga buhay. Salamat itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And then, dito po matututunan natin sa book of Titus 3. Sabi niya sa 3:1-2, Paul remind us how we should act toward this ungodly world. Mismo si Apostol Pablo nagsabi, ungodly itong mundong ito. Dapat matuto tayo. And then he remind us of how we used to be before we experience God's grace. Doon po sa verse 3:3. Then sa verse 4-8, he remind us of the marvelous grace of our loving Lord. Grace that changed us on the most fundamental level. Amen? And then, sabi sa verse 9-11, he remind us to remember to keep on course. To keep on course. Parang golf lang yan. Dapat nandun ka lang sa fairway mo. Kung nasa hole number 5 ka, hole number 5 na fairway. Hindi yung pumupunta ka ng hole number 8. Minsan pagagalitan ka ng caddy kasi nagpunta yung bola mo sa hole number 8. Dapat keep on course. Then sabi sa 12-15, he remind us to remember people and always do good deeds. Ganda, di ba? So isa-isahin natin. Remember how you act, sabi doon sa verse 3:1-2. Christian will be subject to government rulers and authorities. Kahit sino pang maupo. Kahit natalo ang kandidato mo. Sumunod ka. Kahit maraming buwaya na nakawala sa damit. Minsan sasabihin natin, naku, dami na naman buwaya. Kaya pala nagtatraffic kasi may traffic enforcer. Very common, di ba? Natatawa tayo eh. Naku, yan ang mga pulis, sigurado magulo. Pero hindi po dapat. Huwag po natin isang tabi ang pagsunod. Traffic light, red, green, orange. Anong sabi ng red? Stop. Anong sabi ng green? Go. Anong sabi ng orange? Run faster. Hatawin mo, Brad. Kasi yelo na. Kaya maraming na-aksidente. Sabi nga dun sa isang survey, most of the violations ay ginagawa ng mga motorsiklo. Pero hindi ko sinasabing tayo dito ay violators. Yung mga nagmomotor, ingat kayo. Sabi ng wife ko, bakit magalit ka sa mga nagmomotor? Hindi ako galit sa mga nagmomotor. Galit ako sa style nila. Singit dito, singit dyan. Pasok sa kaliwa, pasok sa kanan. Fast lane, nandoon sila. Kaya minsan sabi ko, how fast are you? Fast and the furious. Bag. Buhay ka pa? Diba? Pero mga kapatid, ingat lang. And then, sabi niya, Christian must be obedient. Mga kabataan, sabi dito, Christian must be obedient.
Minsan, nagiging pasaway tayo. Akala natin, okay lang ang magpasaway. Pagdating ng araw, sa magulang din nyo kayo babalik. Minsan, pasaway tayo. Sabi ng magulang nyo, matulog na kayo. Yes, ma. Nakapikit. Maya-maya, pag-alis ng nanay, gising ulit, ML. Tama na yung ML. Kaya mga magulang, payo ko, minsan hindi ko nagagawa eh. Pagdating ng alas 10 ng gabi, kunin nyo mga cellphone ng anak nyo. Payag ba kayo doon, mga kabataan? It shows na walang tiwala sa inyo mga magulang nyo pag ginawa yun. Amen? Kaya maging obedient po tayo. Kahit saan. Kahit kami. Oh? Kami po ay mga manager, pero kailangan din namin sumunod. Hindi kami pwedeng lumagpas. Minsan, si Pastor Mabel po kasi ang head namin sa compound. Siya po yung pinaka-ano namin doon sa HR. Minsan sasabihin ko, magpa-sports tayo. Bawal pa. Okay, bawal eh. Di ba? Eh, pwede naman yan. Eh, nagba-basketball na nga sila eh. Bahala ka pag nahuli ka. Kailangan ma-remind tayo and maging obedient tayo. Then, sabi niya, Christian must be ready for every good deeds. Dapat po maging handa tayo. Lalo sa mga kapatiran, may lumapit sa inyo. Pahiram naman. Huwag po nating pagkait kung meron naman tayong ipapahiram. Sa kanila po yun ha, huwag po sa amin. Mamaya ma-excite ka, pwede pala manghiram kay pastor. Huwag po, huwag po. Minsan, kailangan nating gumawa ng mabuti. Kaya lang minsan nakakasawa, tama po ba? Kasi maraming mga tao diyan eh. Doon nga sa may kanto, doon sa isang pagliko namin sa may bandang papunta po nung palabas na ng Marikina. Sabi ko, nung una, nag-iisa lang siya nakalagay, humihingi ng tulong. Sumunod, nandun yung asawa. Humihingi ng kaunting tulong. Sumunod, nandun na yung anak. Sumunod, may bahay na sila. Paunti-unti. Nasaan ang gobyerno natin kaya? Huwag natin pag-usapan yan, mahaba yan. Kailangan nakahanda po tayong tumulong. Amen? And then, sabi niya, dapat po wala tayo dapat inuusig o minamalain o minababang tao. Pantay-pantay po dapat tayo. Kahit dito sa simbahan, wala pong manager. Lahat tayo, pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap. Minsan sasabihin natin, wag mo nang pansinin yan. Ako nga po, sabi ko, ang hawak kong mga tao ngayon, nasa mga 500. May driver, may pahinante. Minsan sasabihin ng mga staff ko, mga driver na yan. Bakit ka kung wala yung mga driver na yan? Paano tatakbo yung mga truck? Lahat po tayo, merong ambag. Lahat tayo may papel. Di ba? Hindi mapapakinis ang isang bagay kung walang papel de liha. Minsan po yung mga tao na sa paligid natin, yan po yung papel de liha natin para umayos tayo. Kaya sasabihin ng mga staff, ng mga driver namin, pahinante namin pag nakakausap ko, bakit ikaw, sir? Pagkausap ka namin, mas maayos. Yung mga coordinator na yan, akala mo kung sino. Sabi ko sa kanila, komunikasyon ang pinakamabisa na tools natin para maging maayos tayo. Huwag po tayong mang-aaba ng kapwa natin. Never po natin gagawin yan. Amen? Then sabi niya, Christians should be gentle. Dapat po gentle tayo. Na minsan ako, hindi ko nagagawang maging gentle. Minsan parang ang bilis kong magalit. We should be gentle. And then, we should show every consideration of all men. Kaya nga sa trabaho po namin, hindi pwede kaming maging mayabang. Kailangan maging mahinahon.
maging mapagmahal. Kaya ako I never miss sa office, pagpasok ko, lahat ng staff ko, kukumustahin ko, kumusta ka na? Kumusta yung tatay mo, kumusta yung anak mo, kumusta yung nanay mo? Kumusta na ang buhay mo? Pagka nagkasakit, tinitext ko yan. Kamusta ka na? Maayos ka ba? So, ganun po. Kaya yung mga taong nasasakupan natin, dapat pakitaan natin lagi ng konsiderasyon. Kahit dito sa church, we should be considerate. Amen? Alam nyo, dati rin naman kasi tayong wala. Dati rin tayong makulit. Dati rin tayong makasalanan. Dati rin po tayong disobedient. Dati rin po tayong nadi-deceive. Dati rin po tayong slave to various lusts and pleasures. Lahat po yan. Dati tayo yan. Sinong hindi ganyan? Ako pag sinasabing dati kang ganyan, yes, dati akong ganyan. Pero hindi na ngayon. So, paano tayo magiging maayos kung hindi natin pinagdaanan? Amen? Kaya wag po tayo mapagusga. Dahil tayo po ay hindi naman din hinusgahan. Okay? Dati rin po tayong nabuhay na may mali siya. Dati rin po natin in-spend ang buhay natin with envy. Dati rin po tayong magagalitin o mayayamutin. Lahat po yan ay dati. Tama po ba ngayon ay hindi na? Amen. Ganda sumagot no? Ako din ang sumagot sa sabi ko. Oh. Remember, sabi niya, remember that it was God undeserved kindness and mercy that changed you. Doon sa verse 4 to 7. They give the basis of or cause of our salvation. God's kindness, love, and mercy. Yan po yung nagbigay sa atin ng pagkakaligtas. Dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi po niya tayo pinabayaan. Amen? And then sabi niya, they give the effect of our salvation. Regeneration, renewal, and justification. Binago tayo. From day to day. Araw-araw, inaayos tayo ng Diyos. Dahil araw-araw, nandyan ang kalaban natin. Araw-araw, nagkakasala tayo. Sa maliliit na bagay, nagkakamali tayo. Pero ang Panginoon po, unti-unti tayo, binabago tayo. Di ba may kantang yan, Sister Nance? Binabago. Oras-oras. Araw-araw. May dance pa si Nancy dyan. Di ba? And then, they give the means of our salvation, the power of the Holy Spirit to the work of Jesus Christ. Ito yung maganda eh. Sabi ng Panginoon, aalis na ako. Pero huwag kang mag-alala. Huwag kayong mabahala. Sapagkat ang banal na Espiritu ibibigay ko sa inyo. Napakaganda, di ba? He leave us our counselor. Kaya mga kapatid, alam nyo, mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Even now. And then, they give the goal of our salvation, here's according to the hope of eternal life. Binibigyan niya tayo ng pag-asa. Dahil nung naligtas tayo, may kakabit yan na pagpapala. Sinalo nyo dapat yun. Halika, pagpapala. Di ba may kantang ganyan din? Ang hirap kumanta no? Dapat sinasalo nyo yun, mga kapatid. Ang kaligtasan ay may kasamang pagpapala. Amen? And then, all three persons of the Trinity are involved in this. Sabi niya, in this wonderful gift of God. Ang Diyos Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Yan po ay pagpapala sa atin. Yan po ay biyaya sa ating lahat. Amen? Kaya alam nyo, itong si Apostol Pablo, sabi ko nga,
binabasa ko yung epistles, nag-uumpisa ako sa Philemon, sabi ko, napakabuti talaga na nandito si Apostol Pablo para paalalahanan tayo. Nakakulong yan, ha? Nakakulong. Tayo malayang-malaya. Pero minsan, binabaliwala natin ang ating mga kapatiran. Binabaliwala natin ang ating pamilya. Amen? Kaya, siguro na timing, no? Nung sinabi ni Pastor Mabel, Titus ang ituturo natin. Timing na timing, sapagkat papaalalahanan tayo. Amen? Sabi niya, remember, keep on course. Avoid foolish dispute, genealogies, contentions, and striving about the law. For they are unprofitable and useless. Huwag nating pag-awayan ang nakalagay sa Biblia. Sundin lang natin sila. Huwag nating pagtalunan. Sinong nauna? Manok o itlog? Huwag po nating pagtalunan sapagkat parehas na nakakain yan. Huwag nating pagtalunan. Ang gobyerno, korap, hindi korap, hayaan na natin. Sabi ko nga, pag binabasa ko ang Biblia, noong pa pala may korupsyon na. Kaya, ngayon, ipapanalangin ko na lang sila. I cannot do anything about that. Wala tayo sa gobyerno. Bahala sila. Minsan, nayayamot ako. Pag nagmamaneho ko, sabi ko, ang laki-laki ng tax na binabayad ko. Pero wala akong mapala na mabuting gawa ng gobyernong ito. Mali pala yun. Amen? Ibinayad ko na eh. Huwag ko nang pakialaman. Hayaan ko na lang sila na mag-manage. Kaya pag binigyan nyo ang mga misis nyo, huwag nyo nang pakialaman, mga tatay. Bahala na sila. Basta makita mo kung saan mabuting gagawin, okay yun. Huh? Kayo ding mga misis, pag binigyan nyo kaming mga asawa, huwag nyo nang pakialaman. No? Amin na yun. Diba? So, mahalaga yan. And then, reject divisive man. No? Yung mga taong ilalayo ka sa katotohanan, iwasan mo yan. Parang kahapon, sabi nung isang kasama namin, alam nyo, pag nawala ang isang tupa sa isang daang kawan, hahanapin yan. No? Pero nung sinasabi niya na, sabi ko parang mali. So, sabi ko, tama na, wag mo nang sabihin yan kasi mali. No? Kasi nag-iiba na eh. Huwag po tayong pumatol. No? Doon sa mga taong mag-aalis natin sa katotohanan. Yung nagdi-divide ng pamilya, iwasan po natin yan. Sabi nga nila Pastor Ayan at ni Pastor Ramabel sa mga turo nila, dapat nagkakaisa. Amen? And then, remember the people. Lagi po nating aalalahanin ng mga tao. Aalalahanin ng mga kapatid. No? Sabi diyan, remember our loved ones. Kayo ba, pag nananalangin, sinasabi niyo ba, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang mga mahal ko sa buhay. O lagi kang si ako. No? Maraming nananalangin na ganyan, si ako. Kayo ba, naisip niyo ba ang komunidad niyo? Ako, lagi kong pinapanalangin ang komunidad namin. Kasi pag naging magulo ang komunidad, pati kami, hindi matatahimik. Amen? Sinikap niyo bang alalahanan ng mga kaibigan niyo? Sabi nung isang staff ko, Sir, mabuti ka pa. May mga kontak ka pa dun sa mga classmate mo 40 years ago. Sabi ko, yan naman ang kahalagahan ng social media. Yan ang kahalagahan na may messenger ka. Hindi kagaya nung araw, postmaster pa. Diba? Nung araw, bago ka makareceive ng balita, aantayin mo yung sulat na pagkahaba-haba mula doon sa nasunog. No? Na post, na ang tawag doon? Post office. Ngayon po, messenger at yung ating mga bago ngayon.
Yung iba nga, hindi ko na alam. Patuloy, no? Patuloy na nagkakaroon ng komunikasyon. Sabi ko nga doon sa staff ko, hindi lang 40 years. Meron pa akong mga classmate ng high school. No? Naka-messenger ko din. Meron pang mga elementary. Mahalaga po, maalala natin ang ating mga kaibigan. Kasi sila yung dapat na isasama natin sa kaligtasan. Tama po ba yun? So, dapat maalala din natin yung ating mga churchmate. O, kanina, pagpasok ko doon, Pastor, magandang umaga, Happy Father's Day. Di ba ang sarap sa pakiramdam? Hindi pagpasok mo dyan, parang wala kang dinaanan. Pagdating mo doon sa dulo, Pastor, Happy Father's Day. Alalahanin natin na kailangan nating maalala ang ating mga ka-churchmate. Maganda nga sana kung may Viber group ang lahat sa atin. Pastor, pautang. Kuya, pautang. Wag po ganun, no? Dapat kamustahan. Kaya kanina sabi ko doon kay Sister Blanks, Sister Blanks, kamusta? Mabuti na po. Praise God. Kamustahin natin ang bawat isa. Huwag po tayong parang tuod. Pagdating natin, uupo lang tayo dyan, wala na tayong pake. Minsan yun yung problema ng mga tao. Walang pake. Parang yung isang, pasensya na kayo Siyempre, yung staff ko, kasama ko ng halos umigit kumulang sa 12 oras. Kasi papasok ako ng alas 8, minsan umuwi ako alas 8. Kaya sabi, Sir, bakit ba pagpapasok kayo, lagi kayo nangungumusta? Sabi ko, kasi gusto ko, ganun din ang gawin nyo sa akin. Kumustahin nyo rin ako. Minsan nga, gusto kong kumanta ng, kumusta ka na? Di ba? Ang daming mga kanta na magaganda pagdating sa kamustahan. Di ba? So, yung kumakanta yung isang sister natin, walang pinag-iba. Parang naging konsyerto. And then, kamustahin natin yung ating komunidad, yung ating beloved country. Kamusta na kaya ang bansang ito? Yung iba sasabihin, ayoko na sa bansang ito, gusto ko na sa Baguio. At least doon malamig. Yung anak ko, sabi niya, Dad, ayokong tumira dito. Gusto ko nang tumira sa Korea. Sabi ko naman sa kanya, bakit? Koreano ka ba? Diba? Pero sabi nga, natutuwa ako. Sabi nga ni Micah, lahat ng si Daddy, lahat ng gusto ko, pinasusubukan. Pinababayaan akong masubukan. Kaya yung anak ko na yon, yung bunso ko, dahil nag-iisang babae, minsan sasabihin ng wife ko, lagi mo yan pinasusundan. Ang mahalaga, sinusundan ko. Hindi ko iniiwanan. Di ba? Ang mahirap, pinabayaan mo na, hindi mo pa ginubaybayan. Dapat po, ganun tayo. Amen? And then, sa bansa po natin ito, mga kapatid, tayo po ang mag-aangat ng bansa. Tayo ang tutulong. Amen? Kahit yung mga taxes natin, minsan mahirap. Automatic, 32%. Buti na lang, nagkaroon ng train law, bumaba ng konti. 31.5. Bumaba ng konti, pero mahalaga. Nakakatulong tayo sa gobyerno. Okay? And then, sabi doon, remember to do good deeds. We must live godly lives in this evil world. Ang ganda ng salita na yan. Dapat daw tayong matuto. Na maggumawa ng mabuti dito sa mundong ito. Amen? Then we must excel in good works that display God's grace through us. Sino pa ba ang magiging maayos kundi tayong mga Kristiyano? Sabi nga, madalas sinasabi ni Pastor Mabel, pagpapasok siya sa isang kwarto, malungkot, pero pagdating niya, magiging masaya. Hindi pagpasok natin sa isang kwarto,
masaya sila, bigla silang lulungkot. Kahapon sabi ng mga kasamahan ko dati doon sa Binondo, pare, kailan ka babalik sa amin? Sabi ko, hindi na mangyayari yon. Huwag nyo nang asamin. Pangalawa, masaya naman ako doon sa plantang pinaglilingkuran. Huwag nyo nang asamin. Kasi pare, wala na kaming kasiyahan. Lahat na lang, kinukontra. Sabi ko, talagang ganyan. Lagi kasi kayong masaya, kaya dapat kontrahin kayo. Diba? Minsan na-over. Kasi nung nandoon ako, lahat, pag sinabi nila, pare, pwede ba kaming ganito? Subukan natin. Eh, siyempre, may mga mahihigpit din na HR eh. Hindi pwede. Dapat ganito yan. Kasi ito yung sinasabing ng pamamaraan at patakaran. Dapat sumunod tayo. Kailangan maging maayos tayo. No? And then, let our people also learn to maintain good works. Hindi lang po ginawa ng isa. Dapat gagawin lagi ang paggawa ng mabuti. Ako, ang motto ko sa aking buhay, sabi ko, pag may lumapit at nangangailangan, sabi ko doon sa mga staff ko, huwag niyong ahahayaan na lumabas yan dito nang wala tayong nagawa. Kaya lumapit yan sa atin dahil may kailangan. So, tulungan natin. Ganon din po tayo sa ating mga kapatiran. Pag lumapit, parang naalala ko noon, nakukwento madalas si Pastora, lalapit, Brad, pengi namang pamasahe. Alam niyo ang gagawin ko? Tingnan ko yung wallet ko. Meron na ako dito 20 pesos eh. Eh, yung 20 pesos na, makakarating ka na ng Baguio. Huh? Malaking halaga na yun. Huh? O sige, tag-10 tayo. Pag alis, may 20 na lang eh. Nabawasan pa. Huh? Pero kahit na, may natulungan ka. Amen? Huwag po nating hayaan na pag may lumapit sa atin ay aalis ng luhaan. Dapat pag alis niyan, nakangiti. At sasabihin, hindi man ako nakautang kay pastor, pero nabigyan naman niya ako ng magandang payo. Hindi po lahat pera eh. Minsan mahalaga na nakausap natin siya, nalaman natin kung anong dahilan upang matulungan natin siya. Kaya ka pala walang pera, tamad ka. Ganyan pa tayo, di ba? Wala ka palang ginagawa. Pero kung sasabihin natin, kapatid, kaya wala ka eh. Kasi hindi ka nagsisikap. Konting sikap naman. O eto, pamasahe, pagpasok. Nagawa ba natin ang magandang bagay? Nagawa natin. Amen? And, as a conclusion, patapos na po tayo, alam nyo, pinopoint ni Apostol Pablo rito, na dahil nakareceive tayo ng mercy, dapat po, ma-receive din ng kapwa natin yung mercy. Hindi po yung hindi naman ano yan eh, yung mga taong yan, hindi naman dapat pakitaan ng makabutihan yan kasi masasama yan. Eh sabi ko nga kanina, ikaw naman dati naging masama din. Kaya sabi ni Apostol Pablo, show mercy to the unbeliever who wrongs you. Ipakita natin na kahit ginawan tayo ng masama, mabuti pa rin tayo. Ito, sekreto natin, mga kapatid. Sekreto lang to, ha? Pero sasabihin ko sa inyo, hindi na siya sekreto. Even sa pamilya, hindi po mamaiiwasan ang pagkakaroon ng dispute. Hindi mamaalis yan. Pero, anuman ang gawing masama, ako lagi kong sinasabi sa mga anak ko, always do good. Kahit masama sila, kahit pangit ang ginagawa nila. Sabi nung panganay ko, parang ang daming panganay. Isa lang po, isa lang. Nakita nyo, di nagigising kayo, di ba? Sabi ng panganay ko, Dad, nakakainis eh. Sinisiraan ako eh.
Sabi ko, okay lang yan. Kahit siraan ka, kung mabuti ang ginagawa mo, para ka isang puno na laging mamumunga. Hayaan mo siraan ka. Oh? Minsan sabi nung isang kaibigan ko, nagpunta kami ng probinsya, etong puno na to, maraming balat, ibig sabihin, matamis, maraming nakikinain. Etong isang puno na to, maasim ang bunga nito kasi walang kumakain. Sabi ko, patikim. Nung tinikman ko, ang tamis. Hindi yan matamis. Maasim yan. Matamis nga eh. No? Pero nung sinabi niya ng paulit-ulit, pare, pagka dito matamis ang prutas, maraming nanginginain. Anong ibig ko sabihin? Minsan po, dahil matamis tayo, madami pong nagpaplanong pabagsakin tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Dahil may Diyos kayo, magiging lalo kayong matibay. Amen? Kaya huwag niyong pansinin. Kung may naninira sa inyo, inggit lang sila. Pag sinasabi ng mga ibang tao, ang kawapo naman ng HR doon, yes. Di ba? Pero pag sinasabi nilang antanda, natural, tumatanda tayo eh. Anong pakin nyo? Tatanda din kayo. Diba? Naku, mauubos na ang buhok ni Sir. Darating ang araw, ubos ang buhok mo. Huwag po tayong mayamot. Hayaan natin, no? Show mercy sa mga unbeliever. Minsan sasabihin natin, wala yan. Hindi tayo inayos niyan eh. Hindi tayo pinakasamahan ng mabuti niyan. Kahit hindi ka pakisamahan ng mabuti, pakisamahan mo sila ng mabuti. Kaya ako madalas doon sa trabaho namin, alam nyo, ang hirap. Driver, pahinante, alam nyo naman, mga high school graduate, mga burabog kung tawagin. Mga palpak ang mga pag-uugali. Pero sino bang makakaunawa? Sila makakaunawa sa'yo? O ikaw ang makakaunawa sa kanila? Ganun lang po yun eh. Minsan sa katulong, galit tayo. Marang nang tinuro ni Pastor Mabel, ni Pastor Ayan, sa katulong, dapat maging maayos tayo. Sisigawan natin, bubulyawan natin. Kung ikaw kaya ang maging katulong? Kaya minsan sasabihin natin, alam nyo, ito lang. Kaya po yan naging katulong dahil hanggang dyan lang siya. Yan lang po yung alam niya. Kaya pakisamahan natin. Huwag po natin silang walang yain. Ang pangit ng salita, di ba? Pero dapat po tulungan natin. Amen? And then, sabi niya, Paul give us the gracious remember that God has shown us great mercy. In light of that, show God's mercy to a lost, rebellious world through godly behavior and good deeds. Paulit-ulit. Paulit-ulit po si Apostol Pablo dyan sa Book of Titus. Pakitaan natin ng mabuti. Kaya mga kapatid, paalala lang. Ang mabuting gawa, nagbubunga ng mabuti. Amen? Kaya mga tatay, dahil araw natin to, mabuti ang gawin ng mga anak sa atin at ng asawa natin. Huwag niyo muna kaming paglabahin. Mamaya na, kami na lang ang magsasampay. Diba? Mahalaga po yun eh. Pahalagahan natin. Kaya nga sabi ni Pastor Mabel, isang araw lang naman ito. Dahil mula umpisa ng January, kayo ang siga sa bahay. Ngayon, kami naman po ang maging siga. Mga tatay, okay ba yon? Ang hina talaga ng mga tatay. Ha? Kaya tayo nalalamangan ng mga nanay eh. Mga tatay! Di ba? Minsan pagka nagsasalita tayo, akala lang nila mahina tayo. Pero we are strong. We are talented. Mga tatay, tandaan nyo, ang mga anak sa atin nagmana yan. Hindi sa nanay. Kaya yung mga anak ko, pag sinasabing kamukha sila ng mami nila, nagre-reklamo. Basta ako kamukha ng daddy. Sasabihin ko naman, hindi, kamukha ka ng mami mo. Hindi, kamukha mo ako. Ganyan. Pero mga tatay,
tayo po ang malakas sa bahay, ha? Tayo ang malakas sa bahay. Wala talaga. Last na po yan. Oh? May programa pa tayo. Ang tagal ko. Sige, tayo pong lahat ay tumayo.